Sa totoo lang, hindi naging madali ang pagsisimula namin sa pagkukopra. Pero bago ang lahat, gusto muna naming magpasalamat sa ating mga followers na nagbahagi ng payo at gabay sa comment section tungkol sa tamang pagpupugon at pagpapatuyo ng kopra. Marami sa mga tips na binahagi ninyo ay sinubukan na rin namin gawin. Malaking tulong talaga ang inyong mga payo. Salamat po. Kaso nga lang, nahuli na din kami ng kaunti. Naabutan talaga kami ng mga sunod-sunod na ulan bago pa namin maipatupad ng maayos ang sistema. Doon namin napagtanto na hindi pala pwedeng umasa lang sa init ng araw kapag tag-ulan at pabago-bago ang panahon. Maraming coconut meat ang nasira bago pa man matuyo ng maayos. Dagdag pa dito ang biglang pagbaba ng presyo ng kopra nitong mga nakaraang linggo na ayon sa iba ay may kinalaman din sa paghina ng kalakalan dahil sa tensyon sa Middle East. Kaya nais din naming itanong sa inyo mga ka-agri, sa tingin ba ninyo pansamantala lang ba ito o tataas din muli ang presyo ng kopra sa mga susunod na buwan? Sa dami ng problema ngayon, napilitan kaming maghanap ng solusyon. May narinig kaming kuprasan sa Banga, South Cotabato na may kakaibang pugon, isang 4-in-1 na sistema. Kaya nagpasya kaming bumisita. Akala pa nga namin noon ay galing sa Visayas ang may-ari, pero nagulat kami nang malaman ng nasa kabilang barangay lang pala namin sila. Medyo naging adventure pang paghahanap. Naligaw talaga kami sa daan habang napapalibutan kasi kami ng napakagandang tanawin ng mga palayan. Sa sobrang ganda ng paligid, hindi namin namalayan na lampas na pala kami sa pin ng Google Map. Isang matanda ang tinanong namin sa gilid ng daan. Agad niyang sinagot, yung vlogger ng nyog. Sakto namang may dumaan na motor na may karga-kargang mga nyog. Sabi niya, sundan nyo yan. At parang eksena sa pelikula, sinundan nga namin hanggang makarating sa kuprasan nila. Doon namin nakita ang kanilang 4-in-1 wonder pugon. Ang kakaiba dito, hindi direktang apoy uusok ang tumatama sa kopra. Dumadaan muna ang init sa mga tubo at chamber bago pumasok sa drying room. Ibig sabihin, malinis ang init, kontrolado ang hangin at pantay ang pagpapatuyo. Kapag direct smoke kasi, kadalasang umaamoy ang usok sa kopra, nagiging maitim ang kulay at nagkakaroon ng mataas na moisture, nagiging dahilan ng price reduction sa mga trader. Kapag naman araw ang kaasahan lang, mabagal ang pagpapatuyo at madaling masira kapag naulanan. Sa sistemang ito, mas mabilis matuyo, mas malinis ang kalidad at mas mataas ang tsansa ng magandang presyo. Habang dumadaan ang usok sa mga tubo, lumalamig ito at nagiging wood vinegar, isang likido na ginagamit bilang organic pesticide at plant enhancer. Umaabot pa ito ang presyo sa 200 to 400 pesos kapag binenta nila. Mayroon din soil conditioner mula sa condensed materials at ang coconut shell naman ay nagiging uling na mataas din ang demand sa market. Kaya sa iisang pugon, 4 ang produkto: kopra, wood vinegar, soil conditioner at ang uling. Sa mga susunod na buwan, susubukan din namin gawin ang ganitong sistema dahil bukod sa mas maayos ang pagpapatuyo ng kopra, nagkakaroon po ng karagdagang produkto, dagdag ng kita at mas maraming oportunidad sa ating mga magsasaka. Dahil sa huli, kapag ang farm ay may diversification, mas matibay ang kabuhayan at mas maraming trabaho ang komunidad. Dahil naniniwala tayo na ang tunay na kayamanan ay nasa lupa kung gagamitin lamang natin ng tamang kaalaman at teknolohiya. Tinuruan kami ni tatay at inintroduce sa amin itong kanyang napakagandang pugon, napaka-high-tech. Parang sa ibang bansa tayo. Ay, salamat sa pag-welcome sa amin dito. I-support nyo po ang page ni tatay na Servant 2.0. Maraming employment ang mag-create ni tatay sa kanyang ginawang project na ito. Madrid kakao, ipil, lambang, sunod bunot, ginasagol na muna. Tapos may ara ganing mga dawaan ng panit sa ano, durian, galingon na muna. Pasalamat kita sa Ginoo kay may bisita ta karon nga lagi. Agri-nutrition, salamat kita sa suporta. Salamat man sa Ginoo.